sabik naman. Mukhang magiging maganda ang labanan nating dalawa ngayon. Ito pala ang nagagawa ng mga mutya. Ngayon, hindi na ako matatalo sa isang katulad mo. Mukhang wala na akong ibang paraan. Kailangang unahan ko na siya bago pa siya makaatake sa akin. Mukhang nagsisimula na ang totoong laban ng dalawa. Mabuti naman at nagamit niya ang mga mudyang ibinigay ko sa kanya. Talagang mapapangipabawan niya ng lakas at kapangyarihan ang kanyang kalaban ngayon. Subalit, kailangan niyang bilisan ang paghuli sa lalaking yon. Kung hindi, Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Kung gayoy, ako naman ang aatake. Kaya humanda ka. napakalakas niya. Hindi kaya ng taglay kong lakas ngayon ng aswang na ito. Tingnan mo ang kalagayan mo ngayon. Sa tingin mo ba ay kaya mong iligtas ang babaeng dinukot ko? Kung naririnig mo ako ngayon, mahiwagang tinig. Meron sana akong hiling sa iyo. Akala mo ba ay hindi ko alam ang binabalak mo? Nagkakamali ka. Kaawa-awang nilalang. Yan ang napapala ng nagpapanggap na bayani, pero hindi naman pala kaya. Kaya tanggapin mo na ang iyong katapusan, batang alagad. Nasaan ako? Patay na ba ako? Napakadilim. Ganito ba ang kamatayan? Nakakalungkot. Huwag kang magdrama dyan. Hindi ka papatay. Ha? Sino ka? Ako ang iyong gabay at ito ang iyong diwa. Tinatawag mo ako, di ba? Ikaw ang gabay ko? Ikaw ba ang nagbigay sa akin ng lakas at kapangyarihan? Oo, ako nga. At hindi ko ibinibigay ang lakas at kapangyarihan ko sa iyo. Ipinapahiram ko lang ito. Ngunit may kapalit. Yan ay nakapaloob sa ating kasunduan, di ba? Kasunduan? Teka, kailan ako nakipagkasundo sa iyo? Hindi mo maalala? Nung una kayong magkaharap ng aswang na kalaban mo ngayon, hindi ba't may inalok ako sa iyong kasunduan? Tinanggap mo nga kaagad nang walang pag-aalinlangan eh. Ay, oo nga. Naalala ko na. Naku, natataranta kasi ako noong mga panahong yun eh. Ano nga pala na pagkasunduan natin? Sige, sasabihin ko sa'yo. Pero pagkatapos nito, siguradong mamamatay ka na. Konting oras na lang ang nalalabi at tatapusin na ng kalaban mo ang buhay mo. Ha? Naku, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala.
Papahiramin pa kita ng karagdagang lakas. Saka na lang kita sisingilin. Sa ngayon, ito pa lang ang kaya kong itulong sa'yo dahil hindi pa kumpleto ang ritual ng pagtawag mo sa akin. Kaya hindi pa masyadong nakadugtong ang koneksyon nating dalawa. Kaya habang nakikipaglaban ka, ay pipilitin ko na makumpleto ang pagdudugtong natin. Sa ngayon, labanan mo muna siya. At hindi magtatagal ay sasabihin ko sa iyo ang huling engkantasyon ng pagtawag para makumpleto na natin ang pagdudugtong. Sige, maraming salamat. Nga pala, anong pangalan mo? Pasensya na, hindi ko pa pwedeng sabihin. Masisira ang ritual kapag nalaman mo na kaagad ang pangalan ko. Mukhang nagkakasiyahan na sa labas. At ikaw naman, maghintay ka lang dito. Sigurado naman ako na darating ang magiting mong bayani para iligtas ka. Sapagkat ang mutya na ibinigay ko ay may limitasyon. Panandalian lang ang may bibigay nito sa nilalang na panig sa kadiliman. Kaya kapag dumating na ang oras ng limitasyon ng mga ito, ay unti-unti na itong babalik sa dati nitong kapangyarihan na galing sa liwanag. Kaya kung hindi magmamadali si Roberto, susunugin siya ng mga mutya. Kaya pasensya ka na, kaibigang Roberto. Kailangan kitang gawing kasangkapan para makumpleto ang mga plano ko. At mabuti na lang at napalitan ko ng orasyon ang ginawa ng aswang sa babaeng ito. Kaya kahit matalo pa siya, mananatili pa rin siyang wala sa kanyang sarili. Pinahanga mo ko, bata, sa iyong katapangan. Ganun na lang ba kahalaga sa iyo ang babaeng iyon? Kaya ibinubuhos mo ngayon ang sarili mong buhay. Kahit sino pang tao ang tukutin mo, ay hindi pa rin ako magdadalawang isip na iligtas. Lalo na sa mga katulad mo na walang ibang ginawa, kundi maminsala sa mga walang kalaban-laban. Kung gayon, ibigay mo na ang lahat ng lakas mo at subukan mong talunin ako. Bakit tumahapdi ang braso ko? Ha? Ano nangyayari? Bakit nagliliwanag ang kanyang braso? Bumabalik na sa tunay na anyo ang mga mutya. Hindi ko maintindihan. Paano bumabalik sa tunay na anyo? Ang likas na kapangyarihan ng mga mutyang tangan niya ngayon ay nanggaling sa kapangyarihan ng kalikasan o ng liwanag. Ang mga naunang pinagkalooban ng mga yan ay ang mga nilalang na may malakas na pananampalataya sa lumikha. Kaya masasabi kong mga banal ang mga mutyang yan.
Pero bakit napa sa kamay niya ang mga mutya kung galing ito sa puwersa na taliwas sa kanyang kapangyarihan? Ninakaw ang mga mutyang yan. Napas lang ang mga unang may-ari ng mga mutya at pinakain ito ng mga dasal ng kadiliman, kaya nagtaglay ang mga ito ng mga masasamang aura. Pero gaya ng nakikita mo, babalik at babalik pa rin ang mga ito sa kanilang natural na aura. Agapito, pinlano mo ba ang mga ito? Umanda ka sa akin sa ginawa mo. Michael, pagkakataon mo na para mapaslang ang nilalang na yan. Anong nangyari? Bakit buhay pa ako? Hindi kita papatayin. Anong sabi mo? Bakit hindi mo pa ako tuluyan? Pagkakataon mo na, tapusin mo na ako. Hindi kita papaslangin. Dahil bibigyan pa kita ng huling pagkakataon para pag-isipan ang mga nagawa mong kasalanan. Hindi pa uli ang lahat. Kaya pag-isipan mong mabuti. Ngayon, kung sino ka man na nasa loob ng bodegang yan, ikaw naman ang susunod.